Grabe guys, super resonate na naman ako sa mga reading ng mga tarot readers ng mga idol ko. Ayan, grabe. Ayan, guys. Huwag daw tayo masyadong pakasipag. Bigyan ang sarili ng time para makapagpahinga. O diba, resonate na resonate ako dyan. Panoorin niyo po hanggang dulo kung paano at bakit ako naging resonate. Ayan, shoutout sa mga paisiyan. I miss you all. Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, na-miss ko kayo guys. Na-miss nyo rin ba ako? Ayan, eto na naman ako guys. At ako may nakalat na naman na reading na talagang resonate ako. Grabe. Ano ba yun? Grabe si Lola. Shoutout sa iyo, Lola. Lola baby. Ayan. At ito pong reading na ito ay nabasa ko tatlong Pinay na tarot reader ang naanuhan ko nitong nakalap ko na ito. Grabe ga. Resonate ako. Ayun, tungkol kay Nanay Baby o kay Lola Baby na resonate ako sa kanyang title pa lang. Grabe. Take care of your needs. Unahin ang sarili. Grabe Nanay, Lola Baby. Lola Baby, thank you po sa yung kuhang-kuha mo po yung aking sitwasyon. At yun nga, tungkol sa aking sitwasyon na yun, unahin ang sarili. Kaso, ang hirap ng sitwasyon yun nga, ang sabi ni Lola Baby, komplikado, kumbaga, restricted ang sitwasyon ng Piscean. Sino dyan ang katulad ko? Di ba naman sabi ko sa inyo, yung marami akong nababasa na mga tarot reader ay hindi akma sa akin. Yung iba, syempre hindi naman lahat talaga akma. Kahit anong sign ng mga kapwa natin na iba't ibang sign. No. Ayun, yung sa akin talaga, grabe, kuhang-kuha ni Lola Baby, yung sabi niyang, restricted ang aking yung sitwasyon, ako'y stress, yung pagka may tagumpay ako sa ibang bagay, pero sa love life ay yun 50-50. Let's say hindi 50-50, parang talagang hindi matagumpay, pero may pag-asa pa rin daw. Ayun, may pag-asa pa rin daw ng pala ako. So ayan, shout out sa mga kapaisiyan dyan. Kayo rin ba ay resonate sa ganong basa ni Lola Baby o kahit sinong mga tarot readers dyan na mga foreigners or mga kapwa nating Pinay? Ay grabe talaga si Lola Baby. Shoutout po sa inyo. Thank you very much. At ayun nga, sa sobrang busy naman daw, sabi na stress ko daw, sabi ni Lola, ay take a rest, kumbaga. Ay yun nga, talagang kailangan ko po ng rest sa aking sitwasyon. At kasi nga, siyempre ako yung solo, so mahirap mag-manage ng isang negosyo, o lalo na yan yun nga, ang daily routine ko ay ganon. At tamang-tama din talaga, sasabi ni Lola, gusto nang mag-print up. At talagang resonate ako kasi siyempre, eto naman na siyempre hanap buhay ko to. At diyan ako umaasa, maliban sa anak ko, siyempre ako naman ay supportive naman ang aking anak. Kaso siyempre gusto ko pa rin yung talagang meron akong kita, at ako ay medyo nagkaroon ng struggle sa pera. Ayun nga, nasabi din na ko din sa ibang mga reading na ako ay nagkakaroon ng kaya ako na-stress yung sa pag-iisip, yung mga ganyan, maraming iniisip at mga plano sa buhay. Pero may plano daw ako sa buhay na may plano daw tayong mga Piscean na magtatagumpay tayo. So, ayan, good luck na lang sa atin. At syempre, unti-unti tayong aahon sa plano natin. Thank you po sa inyo at ako'y na-resonate. At meron tayong prosperity ngayong buwan na ito, onward. Ayan. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. At ako naman, syempre, may hawak akong business, ay umaasa naman ako na at na maging okay, at ako may balak pa rin na another na idadagdag.
So, nakikita ko naman, positive naman ang magiging outcome noon, sabi ko. So, ayan, tama po yung mga reading niya sa akin, lalo na siyempre kay Lola Baby. At yun nga sabi ng siyempre hindi tayo aasa sa mga ganitong mga reading lang. Kumbaga, siyempre, nandun nga yung paniniwala sa Diyos na gabayan tayo at pagsisikap natin sa ating mga plano sa buhay. Yung sa basa ni Lola na sobra ding resonate ako, ayun ngang gustong magpahinga ay hindi magawa. Yung masaya ako na parang pinakikita ko lang sa mundo o sa madla na nakangiti na parang chill-chill lang. Pero, ayun, siyempre, palibasa, nandito ako sa social media. Kaya, siyempre, nandun yung pagiging masayahin ko pa rin, ipinakikita ko pa rin sa inyong lahat na ako'y parang yung total na kinakaya ko ang lahat. O, diba? Yun naman ang mahalaga dun, yung kayanin natin yung mga pinagdadaanan natin, diba? Pero, ang mahalaga ay wag tayong mawala ng pag-asa, di ba? Wag tayong aasa na, uy, yayaman daw tayo. Magkakaroon tayo ng pera. Siyempre, yung kilos at ugawa, at siyempre, panalangin at tiwala sa Diyos na tayo ay matupad yung ating mga plano sa buhay. At talaga naman ang Piscean. Ngayon, from now onward, from now, karoon na magandang mga mai-experience na miracle. O, ayan guys. Pray natin yan. I-claim na natin yan. I-claim na daw natin ang pagiging prosperity. So, ayan guys, natin yan, i-pray natin. Yan ang sabi din ng isang tarot reader. At, syempre, naano ko din, sabi ng isang tarot reader na resonate din ako, ay sabi, ang mga Piscean nga daw, ayun, masisipag at nire-respeto ng kapwa. Yun naman, resonate din ako, kasi dito sa amin, palibasa, nakilala ako na may tindahan at ayan, nakikita nila ako. So, ayun, nararamdaman ko, nakikita ko yung nire-respeto nila ako sa mga nire-respeto ako ng mga tao na nasa paligid ko dito. At siyempre yung mga bumibili sa akin. At siyempre yung mga supporter ko at yung mga kaibigan ko na nandito rin sa social media. Ayan. Thank you po sa inyo lahat. At siyempre, ako naman ay palambing. Baka naman hindi pa kayo nakaka-subscribe at baguhan pa lang kayo dito sa channel ko. Pa-subscribe lang po, like and share. At kung kayo ay may nagustuhan pong mga video dito sa aking channel, ay pakishare naman po sa inyong mga iba pang platform channel na siyempre ang FB po. Ayan. Sinasabi din na ang Piscean na isang healer. Parang resonate din ako doon. Kaya nasasabi ko na healer ako. Ay yung healer as in, yun, nakakatulong ako minsan sa mga may humihingi sa akin ng advice. At in actual na healer, minsan ay nakakapag ako at marunong, kasi ako ay marunong din maghilot. Ayan, mag-massage gayan. Marunong ako mag-massage ng konti. At nakakapagpagaling tayo at may naaprubahan akong napagaling ko sa hilot ko. Sa hilot ng aking kamay na maugat. Ayan guys. At sabi pa ni Lola Baby, it seems na masayahin ang mga Pisces. At ngayon, kahit may mga struggle sa buhay, ay nakukuha pa rin maging masaya sa harap ng maraming tao o sa nasa paligid. Pero meron pa rin, ito pa rin siyempre marating si Piscean. At yun, resonate din ako kasi may hindi pa daw na-accomplish ang isang Piscean. So, ayan. Ayan ay dahil sa pagiging malambot natin ang puso. Kasi, eto nga, yun nga, resonate ako. Wala pa akong na-accomplish sa buhay ko. Kulang na lang sabihin ko, I'm nothing. I'm almost nothing. Kasi ako, may mga nangyari sa akin sa pera. Ayan lang yung minsan na nawala sa akin.
may tao rin na mga nagnakaw sa akin talaga at nakautang nang hindi nagbayad sa akin, na hindi nila alam ay ako din ay may utang. Siguro yung iba hindi alam ay ako po ay nagkaroon ng mga problema sa pera. Hindi talaga makaipon ng isang paisiyan. Meron din akong sa bangko, pero kukunti, hindi katulad ng ibang merong dudukon na lang o talaga nagkaroon ako ng struggle sa pera, sa pinansyal talaga. Grabe. Pero ngayon, ko naman na nakakabawi-bawi na ako. At yan, salamat sa Diyos at ako nakakabawi-bawi na. At nagkakatotoo na yung sinasabing, ayan, makakaahon na ako. Ayan. Resonate ako dun sa karamihan ng mga binabasa. Kasi nga, ang mga paisiyan, sino ba naman hindi makakaipon? Sino ba naman ang makakaipon nga ng pera? Kung ganun nga ang laging nangyayari, may struggle, may mga kung ano-ano mga sitwasyon. Although meron akong hanap buhay nga, ay nagkaroon pa rin ako ng mga matinding struggle sa pinansyal. Dahilan nga ng isang hindi pagiging ang dahilan ng pagkaroon ng struggle ng mga paisiyan ay yung pagiging malambot na puso natin, na inisip natin yung kapakanan ng iba, na parang tayo na nakukonsensya pag hindi tayo nakatulong o nakapagbigay, diba? So yun sa abot ng ating makakaya. Ayun nga, sa unang basang banggit ni Lola sa kanyang reading, ay may nabasa daw siyang messy or mess. Na, siyempre diba ang Tagalog sa messy o messy ay yung magulo o yung madumi, parang ganon. Resonate ako dyan, Lola. Ako po ay aminado. Dito sa aking inuupahan ay, ayan, kaya yun ay isang hindi maganda sa merong negative vibes sa ating tahanan na nangyayari. Parang napipigil yung ating pag-asenso o pagkakaroon ng problema dahil sa mga gamit na hindi naaalis o nalilinis. At aminado nga ako dyan dahil ako nga ay walang time. Kakaroon ako ng time pagka ganito, ito. Hanggang pinakamatagal na 1 oras sa pag-vlog sa gabi, ay hindi ko maalis yung mga gamit ko dito na gaya niyan. CCTV sira, 1 set na CCTV, yung CCTV ko sa tindahan. At marami pa ako diyang mga pwede dito sa mga iba kong parte pa ng bahay na pwede kong ayusin at linisin. Kaso wala akong time. Kaya ako ay gusto ko ulit bumili ng CCTV na yung maayos na CCTV na para ako ay pag-stay dito sa bahay at makapag-ayos na ng aking inuupahan. At madami talaga akong dapat alisin na hindi ko na ginagamit, pwede ko na ipamigay o pwede ko na itapon yung hindi na pwedeng gamitin. Ayan. Aminado talaga ako dyan. At yun nga, isa ko pong paalala sa mga dyan, yun nga, masama, hindi nga maganda ang magtabi ng mga gamit, lalo na yung may mga sira na. Ayan. At ibabalag ko yan. Wait nyo yan, guys. Yung may mga bagay tayo sa bahay na dapat alisin na natin na nakakadlang sa ating pag-asenso. Hindi masasabing totally asenso yung, kumbaga, in short, yung nagiging mabagal din yung ating takbo ng buhay at nagkakaroon ng mga struggle. Ayan. So, ayun, Lola, aminado ako na hindi kasing linis ng bahay mo ang bahay ko. Yan. Yan, sino dyan ang katulad ko na wala ng panahon? Ni kahit pagtiklop ko ng damit ay hindi ko na halos hindi ko matapos. Katulad ngayon, after this, magtitiklop ako ng damit. At kaya nga sabi ni Lola ay, yung daily routine ay gusto kong mag-ped up, parang yun, gusto ko ng parang nasasawan, hindi naman na nasasawa na ba yun na, parang gusto nang mabago yung daily routine. Ayun nga, kasi ang daily routine ko is ganito po. Magising ko ng 5:30, maliligo na ako, magbibihis at punta na sa aking store. And then, maghapon doon, at ako din naman po talaga ay hindi pwedeng hindi mag-repack at gumawa ng mga gawain sa tindahan kasi ako ay
hindi umaasa ng todo-todo kahit may tauhan ako. Kasi kailan ko rin kumilos kasi ang akin nga pong tinda ay puro halos repacking. At ayan, maghapon and then ang uwi ko na ay 6:30 or 7 ng gabi. So, ano pa nga ba inaasahan ng kahit malapit lang ang aking tindahan at nasa harapan lang ng aking tindahan ang aking inuupahan na bahay, ang aking tinitirahan na bahay, ay pagdating ko dito sa bahay ay ramdam ko pa rin yung mapagod po. At hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko minsan na gagawin. Kaya, ayun, may hinintay lang ako na tauhan na pwedeng makapag-manage doon. At ako bibili ng CCTV na okay at at may gagawin akong paraan para ko din ang ng tindahan. Maging okay din ang takbo ng at hindi naman kung may tindahan na may tiwala na ako ay hindi pa rin ako pupunta ron. So syempre gusto ko pa rin ay pupunta pa rin ako doon. Kumbaga kailangan ko lang magpahinga. Ang sarap ilapat ilapat ng aking likod sa higaan, guys. Yun ang inaano ko na. Yung sa sobrang pagod ko, kaya napakahirap na aking sitwasyon na gusto kong magpahinga, hindi ko magawa. Yun. Kaya, ayun, nagiging masaya lang ako social media. Siyempre, masaya din siyempre ako sa aking anak, sa aking pamilya. Kaya lang, kulang pa rin talaga. Kasi hindi ko maiwan ang aking tindahan. Gaya niyan, yan. Katulad nung nagbakasyon, I supposed to go to my province sa Quezon with my family. So, kung sino pa akong dapat na talagang kasama nila, ay ako pa yung nawala. Ang aking anak ay may may kanya silang tauhan na pwedeng napagkatiwalaan. Ako wala kasi nga solo ako. Solo nga ako nagmamanage sa tindahan ko and always solo ako nitong mga previous months na wala yung aking pinagkatiwalaan na tauhan. Ayan. Ay hindi ako nagsumama sa bakasyon kasi ayaw kong iwanan yung aking tindahan dahil maraming mabait, maraming daga po sa aking tindahan. Ay sabi ko, pag ako'y nagsarado, gusto ng anak ko ako'y magsumama para magsarado ng tindahan lang ako. Ay hindi ako, ang gusto ng anak ko, syempre kasama ako. Ang mga pamangking ko, kapatid ay kasama ako. Dahil taunan nga kami umuwi, ay siyempre maganda yung kumpleto, mas kumpleto rin ang saya. Ay napagpalit ko kasi wala sayang din naman ng kasi sure ako 100% na maraming maaaksayang mga paninda na wala akong ibang paraan kundi talagang hindi sumama. So, di ba? Sabi nga na ang time ay hindi maibabalik. Ang pera ay makita pa. Ay naipagpalit ko yung time sa pera. Ang hirap yun nga. Ayun, alam ko naging masaya sila pero wala akong magagawa. In 5 days na wala sila, sabi ko, ubos yung aking paninda. Baka lahat yan tinikman ng aking bestaran sa tindahan. Kaya, ayan, resonate ako sa iyo, Lola. Napapansin nyo ang aking boses sa sobrang pagod ko, sa sobrang stress ko. Ayan ang aking mga ebidensya. Mahirap po talaga ang mag-solo ng Pinahinto na nga ako ng anak ko, kaso ayaw ko talaga huminto. Nasa akin na lang din, pero mahirap po ang huminto sa pagtinda. Lalo pat ako ay gusto ng mga tao na binibilhan nila dito at nakikiusap sila na wag akong huminto ko. So nasaan yung puso ko at iniisip ko din naman na parang mahirap din sa akin na iwanan ko yung aking business. So ayan guys, napahaba ng aking Salamat po Nanay Baby sa mo dyan, sa reading mo na talagang super resonate po ako. Nagagawa akong content po yung iyong kasi siyempre yun naman ang ko, isi-share ko yung kahit sige ng reader, tarot reader ay isi-share ko o gagawin kong content din dahil resonate nga po ako. So ayun guys, thank you for watching and God bless everyone. Ingat po tayo lahat.
Take your time. Ayan.